Ang tahanan ay dapat lugar ng kaligtasan, ngunit para sa ilan, ito ang pinakadelikadong lugar sa kanilang buhay. Sa loob lamang ng 4 na buwan mula Agosto hanggang Nobyembre 2025, 6,883 cases ng VAUSI ang naitala. Ibig sabihin, halos 57 cases araw-araw ang naiuulat. At ayon sa PNP, 8,035 cases ng child abuse ang naitala noong 2024. Sa unang kalahati pa lamang ng 2025, may 3,926 cases na agad ang naidokumento. Sa dokumentong ito, may kilala natin ang kwento ng isang babaeng nakaranas ng pang-aabuso mula sa kanyang partner. Sa pamagitan ng kanyang personal na salaysay at ng pananaw ng mga healthcare providers, mas mauunawaan natin ang malalim na epekto sa karasang ito, sa kalusugan, sa emosyon at sa kabuuang pagkatao ng biktima. Sa likod ng bawat pasa, may muka. Sa likod ng bawat sugat, may kwentong hindi agad nakikita. At sa bawat kwento, may tinig na dapat pakinggan. Kailan po na nagsimula? I think nagsimula ito nung first time namin pag-upo pa lang kami sa relasyon. Hindi ko kasi akalain na bigla siyang nagagalit. Tapos mas worse pa, hindi niya nag-gets yung mga explanation. Basta pag alam niyang galit siya, galit talaga siya. What forms of abuse did you experience? May physical pa, sexual? Physical, emotional, gano'n. Meron one time na kumain kami sa Bulaluhan. Tapos, nagalit siya sa akin noon kasi yung time na yun, hindi ko dala yung pera namin. Nagalit siya, imbis na kunin niya na lang sa bahay, nagalit siya sa akin. Yung nagpas niya ako ng helmet sa ulo. Papasok na ako noon. Tapos, ihakatid niya ako. Hindi niya ako namatid, tapos na nagkasabutan kami. Inutlog niya ako sa galit. Laki talaga ng bukol ko ng dito. Salamat daw ako, hindi niya daw ako pinukulungan sa mukha. Kasi lahat daw ng nakasama niya, inaano niya daw talaga pinukulungan sa mukha. Yun yung sinabi niya. Pero kasi bata pa ako eh. Parang naniwala ako na wala talaga akong malalapitan, kundi siya lang talaga. Nandun yung type na sa isang buwan na yan, nandun pa yung depression, talagang suicidal ako nun. Inisip ko na, kung mawawala naman ako, andyan naman si mama. Ayoko na lang din na hindi pa nalalabas yung bata. Watak na agad, yung parang gano'n. Kasi galing ako sa broken family eh. Parang gusto ko, ayaw kay karana sa anak ko yung ganong sitwasyon na nangyari sa akin eh. Tiniis ko yung lahat. Lahat, yung kababae na naman. Sobra. When did you decided mo na humingi na ng tulong? Humingi ng tulong. Lagi naman ako humingi ng tulong eh. Ilang beses akong umalis, tumakas. Yung unang-unang takas ko sa kanya, nasa ano kami nun eh. Nakasakay na ako ng pedicab. Tapos dala ko na yung gamit ko. Kasi nga, sobrang wala pa kami anak neto. Sobrang ayaw kong ganun nangyayari na lalo siya naghihinala kahit wala naman. Tapos, nangyari nun, binugbog niya ako sa pedicab eh. Sa tingin mo ba ngayon, masaya ka na at peace ka na ngayon na nagpasan ko na yan nangyari? Oo. Sobra. Kasi, andun yung andi na ako sa sitwasyon na hindi na ako natatakot kung ano yung sasagot ko. Yung pag-iisipan ko pa kung mag-a-adjust ka ba ako sa tao. Gano'n. Kasi, dati kasi, kada mag-uusap kami, magkamali lang ako ng sagot. Galit na. Anong mga proseso ang ginagawa ninyo kapag may dumating na biktima sa inyo? Una naming sinuri at dinodocument ang kanyang mga pasa o sugat para sa medical legal purposes. Binibigyan namin ng paunang lunas ang mga physical na injuries at nagbibigay kami ng psychological counseling. Kasunod nito, nakipag-coordinate kami sa mga barangay at polis para masiguro ang kaligtasan ng biktima at ang kanyang mga anak. Paano nyo ito sinusuri? Una, comprehensive physical examination, head-to-toe assessment at injury documentation gamit ang body map. Gumagawa rin kami ng medical legal report para magamit sa korte kung kinakailangan. Kasama rin ang mental health screening kung
titignan kung may sintomas ng depression or PTSD. At malaga ang risk assessment kung may agarang panganib ba sa buhay ng pasyente. Ano ang mga senyales na maaaring biktima ng intimate partner abuse ang isang pasyente? Maraming senyales, hindi lang ito puro sugat. Sa physical assessment, nakikita namin ang mga pasa na iba-iba ang stage ng paggaling. May fractures or sprains na hindi tugma ang kaliwatan. Madalas may chronic headaches, abdominal pain o hypertension dahil sa matinding stress. Sa psychological aspect, mapapansin ang depression, anxiety, insomnia, at mababang self-esteem. Kapag may kasamang partner na laging sumasagot para sa pasyente o ayaw siyang iwan, isa rin itong red flag. Tinuturuan namin siya kung paano maging handa sa emergency, ipinaliwanag ang mga legal rights niya at binigyan ng contact numbers para sa tulong. Mahalaga na malaman ng biktima na hindi sila nag-iisa at may available na tool. Ano naman ang mga proseso ninyo kapag may dumating na isang biktima ng BAUC? Ang standard operating procedure namin ay una, maaaring idaan sa police blotter ito at dito kukunin ang mga mahalagang detalye ng pangyayari. Agad itong ililipat sa Women and Children Protection Desk o WCPD para masigurong komportable ang biktima. Magkakaroon rin ng agarang medical na atensyon o medico-legal bilang ebidensya ng pananakit para magamit ito sa investigasyon at warrant ng korte para sa agarang pag-aresto sa suspect. Sa bawat kaso ng BAWC, tinitiyak namin na mabibigyan ang biktima ng proteksyon, mabilis na solusyon at tamang pag-unawa sa karanasan niya. Ang buhay at kaligtasan ng bawat isa ay importante at hindi ito dapat ipagwalang bahala. Ano po yung masasabi niyo sa mga ibang naging biktima po na ganitong karahasan? Ang masasabi ko lang, hindi sila nag-iisa sa ganong sitwasyon. Hindi dapat nila iniisip na paano nila yung mga nangyayari, ganun. Dapat isipin nila na kailangan nila magpatuloy pa rin sa buhay kahit yung nangyayari sa kanila sa pang-araw-araw. At sa mga taong nakakilala o pinagkakatiwalaan ng mga na-abuse, sana natin sila, tulungan natin sila. Huwag natin sila i-judge na hindi talaga sila makakaalis sa ganong sitwasyon, yung puhos down sila. Iparamdam nyo sana dun sa mga taong inabis na nandun kayo para sa kanila. Maaaring nangyayari ang karahasan sa likod ng mga pinto, pero sama-sama nating masisira ang katahimikan. Alamin ang mga senyales, kilalanin ang karapatan at humingi ng tulong dahil bawat boses ay mahalaga at bawat buhay ay mahalaga.